Ako si Jessa, isang simpleng estudyante sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City. Simula pa noong elementarya kasama ko na si Miguel sa lahat ng bagay. Siya ang aking matalik na kaibigan, kasangga, at minsan, tagapagtanggol sa mga bully sa eskwela. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagtulungan sa mga takdang aralin at proyekto. Kaya't hindi na ako nagulat ng kaming dalawa ang napili na magsama para sa isang major na science project sa aming klase sa ika-4 na taon. Ang aming proyekto ay tungkol sa paglikha ng isang modelo ng solar system. Mahirap, pero alam kong kaya namin ito. Sa unang araw ng paggawa, nagkita kami sa library para magsimula. Habang nagsasaliksik, napansin kong nakatingin si Miguel sa akin. Ano bang meron sa mukha ko? Tanong ko sa kanya. Sabay tawa. Wala lang, Jessa. Naalala ko lang yung mga panahon na magkasama tayong gumagawa ng mga project noong elementarya. Parang ang bilis ng panahon, ano? Sagot niya habang hinahaplos ang kanyang noo. Tumango ako, sabay ngiti. Totoo nga, ang bilis ng panahon. Dati simpleng mga project lang ang ginagawa namin. Ngayon, mas seryoso na pero masaya pa rin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano mangyayari ito kung wala ang tulong ni Miguel. Sa bawat hakbang, nandyan siya, nag-aalala kapag nagkakamali ako at nakangiti kapag may bagong ideya akong naiisip. Habang tumatagal ang aming sessions, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang damdamin. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, pero tuwing magkasama kami, parang may mga paru-paro sa tiyan ko. Minsan, nahuhuli ko si Miguel na nakatingin sa akin ng may kakaibang ningning sa mga mata. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero sa tuwing nakikita ko siya, parang may bumubulong sa akin na may nangyayari. Isang gabi, nagdesisyon kaming mag-overtime sa paggawa ng project. Sa bahay namin kami nagtrabaho. Habang nagpipinta ng mga planeta, biglang nag-brownout. Ayos lang, may kandila ako dito, sabi ko, sabay kuha ng kandila sa aparador. Nagliwanag ang paligid at sa gitna ng dilim, nakita ko si Miguel na nakangiti. Parang mas maganda ang project natin sa ganitong ilaw. Ano? Biro niya. Tumawa ako pero may kilig akong naramdaman. Hindi ko maintindihan kung bakit sa gitna ng katahimikan, bigla kong narinig ang tibok ng puso ko, tila ba umaawit ng bagong melodiya. Miguel, may sasabihin sana ako. Nagsimula ako, pero biglang may narinig kaming kaluskos sa labas ng bahay. Ano yon? Tanong ni Miguel. Sabay tayo para tingnan. Sa labas may nakita kaming anino. Hindi ko alam kung sino o ano iyon, pero may kakaibang kaba akong naramdaman. Miguel, huwag kang lalabas, sabi ko, pero huli na. Lumabas siya para tingnan kung sino ang nasa labas. Naiwan akong nag-iisa, kinakabahan sa loob ng bahay. Sa loob ng ilang minuto, hindi bumalik si Miguel. Ano kayang nangyari sa kanya? Sa dami ng iniisip ko, parang bumagal ang oras. Sa gitna ng dilim, natatakot ako na baka may masamang nangyari sa kanya. Ano ba itong pumapasok sa isip ko? Bakit ko siya biglang iniisip ng ganito kahalaga? Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming magkita ni Leia sa silid aklatan para simulan ang aming science project. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba kahit na ilang beses na kaming nagtrabaho ng magkasama sa iba't ibang proyekto. Sa pagkakataong ito, tila may kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Handa ka na ba? Tanong ni Leia habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. Tumango ako at nagkunwaring abala sa pagkuha ng laptop mula sa aking bag. Ang proyekto namin ay tungkol sa sustainable energy at kung paano ito maaaring maging mas epektibo sa mga tahanan. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga ideya, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kapassionate sa paksang ito. Tuwing magsasalita si Leia tungkol sa renewable energy, nagliliwanag ang kanyang mga mata at tila napapawi ang lahat ng pagod sa kanyang mukha. Alam mo ba, maaari tayong gumawa ng maliit na prototype ng wind turbine?
Suhestiyon niya. Mayroon akong ilang mga materyales sa bahay na maaari nating gamitin. Talaga? Mukhang magandang ideya yan, sagot ko habang sinusubukang hindi magpahalata na tuwang-tuwa ako sa kanyang enthusiasm. Habang patuloy ang aming brainstorming, napansin ko ang ilang mga maliliit na bagay tungkol kay Leia na dati ay hindi ko pinapansin. Ang paraan ng pagngiti niya kapag may naisip siyang magandang ideya, ang tawa niyang tila musika sa aking pandinig, at ang natural niyang kakayahan na gawing masaya ang kahit anong gawain. Hindi ko namalayan na nakaidlip na pala kami sa gitna ng mga libro at papel na nagkalat sa mesa. Nagising ako nang maramdaman kong bumagsak ang ulo ni Leia sa aking balikat. Hindi ko maiwasang mapangiti. Para sa ibang tao, simpleng pagkakaibigan lamang ito, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Habang nakatitig ako sa kanya, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan at pumasok si Jake, Tani ang kapwa naming kaibigan at kaklase. Uy, nandito pala kayo, bati niya na may halong pagtataka at pang-aasar. Agad na bumangon si Leah at nagwika, "Oh Jake, hindi ka man lang kumatok, baka na maisipin mong may ginagawang masama kami dito." Napatawa siya, ngunit may bahagyang pamumula sa kanyang pisngi na hindi nakaligtas sa akin. "Hindi naman sa ganoon," sagot ni Jake habang umupo sa tabi namin. "Sinasabi ko lang na mukhang masaya kayong dalawa." Nagpatuloy kami sa aming proyekto. Ngayon ay kasama na si Jake na nagbibigay ng kanyang sariling mga ideya. Ngunit kahit pa nandyan siya, hindi ko maalis sa isipan ang nangyari kanina. May kung anong nag-iba sa pagitan namin ni Leah at hindi ko mawari kung ano iyon. Pagkatapos ng ilang oras, nagpasya kaming magpahinga at magmeryenda sa kantin. Habang kumakain, napansin ko na mas madalas ang pagbibiro ni Jake kay Leia. Sa totoo lang, dati ay hindi ko pinapansin ang mga ganitong sitwasyon. Ngunit ngayon, parang may kirot sa aking dibdib tuwing tatawa siya sa biro ni Jake. "Uy, parang tahimik ka diyan ah," sabi ni Leia na tila napansin ang aking pagkabalisa. "May problema ba?" "Wala naman," sagot ko na may pilit ng ngiti. "Napapagod lang siguro sa project." "Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala, kaya natin to," wika niya na may kasamang pagpatong ng kanyang kamay sa akin. Ang simpleng galaw na iyon ay tila may hatid na kakaibang init na dumaloy sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero tila may kung anong pumupukaw sa akin na umamin sa nararamdaman ko. Ngunit sa parehong pagkakataon, natatakot akong baka masira ang magandang samahan namin. Nang matapos ang aming pagkain, nagpasya kaming bumalik sa aming mga klase. Habang naglalakad kami pabalik, napansin kong may kung anong seryoso sa mukha ni Leah. "May sasabihin ka ba?" Tanong ko nang hindi na makatiis. "Actually, oo," sabi niya habang huminto at tumingin diretso sa aking mga mata. "May gusto sana akong itanong sa'yo, pero baka hindi pa ito ang tamang panahon." "Ano iyon?" Tanong ko na may halong pagkabahala at pagtataka. "Baka naman kasi masyado lang akong nag-iisip," sabi niya sabay ngiti na tila pilit. "Pero sana, kahit anuman yon, hindi magbago ang pagkakaibigan natin." Bago pa man ako makasagot, biglang dumating si Jake at sinabing kailangan na naming magmadali dahil magsisimula na ang susunod na klase. Naiwan akong nag-iisip. Ano kaya ang gustong sabihin ni Leah? At bakit tila may kung anong pumipigil sa akin na itanong kung ano iyon? Sa kabila ng mga katanungang iyon, isang bagay ang malinaw. May nagbabago sa pagitan namin ni Leah. At habang sabay kaming papasok sa silid-aralan, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang aming samahan. Ngunit handa ba akong harapin ang pagbabagong iyon? Iyon ang tanong na patuloy na umiikot sa aking isipan. Ako si Adrian at mula pa noong unang taon namin sa high school, magkaibigan na kami ni Mia. Pareho kaming mahilig sa agham, kaya't natural na magkasama kami sa bawat science project.
Sa tuwing may bagong proyekto, palaging kinikilig ako sa ideya ng pagbuo ng kung anumang kakaiba kasama siya. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong kakaiba ang magiging takbo ng kwento namin. Ang kasalukuyan naming proyekto ay tungkol sa pagbuo ng modelo ng isang ecosystem sa loob ng aquarium. Sa una, tila isang simpleng gawain lamang ito. Ngunit habang lumalalim kami sa pag-aaral, napansin kong mayroong mas malalim sa pagitan namin ni Mia kaysa sa aming proyekto. Simula noong una naming pag-uusap tungkol sa proyekto, may nararamdaman akong kakaiba, mga simpleng ngiti na nagiging dahilan ng pagkabog ng aking dibdib at mga sulyap na tila ba may sinasabi. Isang gabi, nagpasya kaming mag-overnight sa bahay ni Mia upang tapusin ang mga natitirang detalye ng modelo. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga halaman sa loob ng aquarium, hindi ko maiwasang tingnan siya. Ang kanyang mata ay nagliliwanag sa tuwing may bagong ideya siya na siyang nagdudulot sa akin ng kakaibang saya. Adrian, tingnan mo ito, sabi niya, sabay turo sa isang maliit na piraso ng kahoy na nagsisilbing tirahan ng mga insekto sa loob ng ecosystem. Mukhang maganda na ang kabuuan, hindi ba? Tumango ako, ngunit ang totoo, wala sa proyekto ang aking isip. Sa halip, iniisip ko kung paano ko maipapahayag sa kanya ang aking nararamdaman. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na ito tungkol sa proyekto, kundi sa amin na. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga final touches, biglang nagring ang kanyang telepono. Sandali lang, Adrian, paalam niya at iniwan akong mag-isa sa kanyang silid. Habang siya ay nasa labas, sinubukan kong pagtuunan ng pansin ang proyekto. Ngunit patuloy na bumabalik ang aking isip sa posibilidad na magbago ang aming pagkakaibigan. Pagbalik niya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila may pinagdaanan siya sa labas ng silid. Mia, okay ka lang ba? Tanong ko habang tinutulungan siyang maglagay ng mga huling detalye sa aquarium. Oo naman, Adrian. May tinawagan lang ako na importante. Sagot niya, ngunit ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nagtuloy-tuloy kami sa trabaho, ngunit hindi ko maialis sa aking isip ang kanyang misteryosong tawag. Sa huli, matapos ang aming gawain, nagpasya akong umuwi na muna. Nagpaalam ako kay Mia, ngunit alam kong may mas malalim na usapan na mangyayari sa pagitan namin sa susunod. Hindi ako mapakali. Sa mga sumunod na araw, pilit kong ipinapakita kay Mia na nandito lang ako para sa kanya kahit ano pa man ang nangyayari. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawanan, nararamdaman kong may bumabagabag sa kanya. Isang araw, habang nasa library kami at nagbabasa ng mga libro tungkol sa ecosystem, bigla siyang nagtanong, Adrian, ano bang nararamdaman mo tungkol sa pagkakaibigan natin? Nabigla ako sa tanong niya, ngunit alam kong ito na ang pagkakataon. Mia, gusto kitang kaibigan pero may nararamdaman akong higit pa roon. Amin ko habang iniisip ang magiging reaksyon niya. Tumahimik siya sandali at habang nag-iisip, bigla kong napansin ang piraso ng papel sa pagitan ng kanyang libro. Ano yan? Tanong ko, turo sa papel. Nag-alangan siya pero nagdesisyon siyang ipakita ito sa akin. Isa itong liham mula sa dating kaibigan na galing sa ibang lugar. Matagal ko nang iniisip ito, Adrian. May iba akong nararamdaman pero hindi ko alam kung paano haharapin. May dumating kasing bagong tao sa buhay ko. Sa kanyang mga salita, bumilis ang tibok ng puso ko. Sino? Tanong ko, sabay kabog ng dibdib. Maaari bang maghintay ka muna? Kailangan ko pang ayusin ang nararamdaman ko. Sabi niya na tila ba may kasamang pag-aalala. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga sinabi niya, ngunit sa kabila nito, pinili kong manatiling nandito para sa kanya. Sa puntong ito, ang aming proyekto at pagkakaibigan ay tila nagiging bahagi na lamang ng mas malaking kwento. Sa huling bahagi ng aming pagkikita, habang naglalakad kami palabas ng library,
Biglang may lumapit na lalaki kay Mia at nagulat ako sa kanyang ginawa. Mia, kamusta ka na? Sabi ng lalaki. Halatang matagal na silang magkakilala. Hindi ko alam kung bakit, pero sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may malaking pagbabago sa aming dalawa. Ang dating simpleng proyekto ay naging komplikado at ang aming pagkakaibigan ay tila haharap sa mas malaking pagsubok. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit alam kong sa susunod na kabanata ng aming kwento, may mga bagay na dapat naming harapin na hindi lamang tungkol sa agham, kundi sa aming mga puso. Hindi ko inasahan na ang simpleng proyekto sa agham ay magiging simula ng isang kakaibang kabanata sa buhay ko. Si Hana, ang matalik kong kaibigan, ay palaging nandiyan para sa akin mula elementarya pa lamang. Pareho kaming mahilig sa agham, kaya't natural na kami ang nagtulungan sa tuwing may proyekto sa paaralan. Sa pagkakataong ito, tila mas espesyal ang aming proyekto. Nagsimula ang lahat nang pumili kami ng temang photosynthesis at ang epekto nito sa klima. Naging masaya ang bawat hakbang ng aming pananaliksik at eksperimento. Madalas kaming magtungo sa library, mag-obserba sa botanical garden, at magtulungan sa pagbuo ng mga hypothesis. Sa aming mga pag-uusap, nagkaroon ng mas malalim na koneksyon hindi lamang sa proyekto, kundi pati na rin sa isa't isa. Isang hapon, habang abala kami sa pag-aayos ng mga datos sa kanyang bahay, napansin ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. May kung anong init ang bumalot sa akin habang nagkukwento siya tungkol sa posibilidad na ang photosynthesis ay makapagligtas sa mundo mula sa climate change. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila nag-iba ang dating ng kanyang tinig sa akin. Parang may musika sa bawat salitang binibitawan niya. Hana, naisip mo na ba kung anong mangyayari kapag natapos natin ito? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking atensyon sa proyekto, ngunit ang isip ko'y lumilipad sa kung saan. Excited ako, Ethan. Imagine, kung makikita ng lahat, kung gaano kahalaga ang bawat halaman sa paligid natin. Baka sakaling magising ang mundo sa responsibilidad nilang alagaan ang kalikasan. Sagot niya, bakas ang dedikasyon sa kanyang boses. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko'y ibang bagay ang gumugulo. Bakit ba tila ang bawat ngiti niya ngayon ay may kakaibang hatid? Ang dating simpleng saya kapag magkasama kami ay tila may mas malalim na kahulugan. Hanggang isang araw, sa gitna ng isang mainit na debate tungkol sa tamang approach sa experiment, bigla siyang tumigil at seryosong tumingin sa akin. Ethan, may sasabihin ako sa'yo. Matagal ko na itong nararamdaman pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Napalunok ako. Nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit habang magkasama tayo sa proyektong ito, parang nag-iba ang tingin ko sa'yo. Natahimik ako. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Hindi ko alam kung paano magre-react. Nagpatuloy siya. Alam kong ito ay maaaring magbago sa lahat ng bagay, ngunit gusto kong malaman mo bago pa matapos ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang mundo. Hindi ko inasahan ang revelasyong iyon, at ang mas ikinagulat ko, sa loob ng aking puso, may kung anong kasiyahan ang biglang sumiklab. Bigla akong naisip ang mga araw na magkasama kami, ang mga tawanan, ang pagod, ang mga oras na nagkukwentuhan kami tungkol sa aming mga pangarap. Unti-unti kong na-realize, hindi lamang siya kaibigan. Siya ay isang mahalagang bahagi ng buhay ko. Baka nga higit pa doon. Bago ako makasagot, tumunog ang telepono ni Hana. Tumawag ang kanyang ina, kaya't kinailangan niyang umalis sandali. Naiwan akong nakatayo sa kanyang sala, nag-iisip. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Ano ang nararamdaman ko para sa kanya? Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Hana na may dala pa ring tanong sa kanyang mga mata. Bago pa man siya muling makapagtanong, nagdesisyon akong sabihin ang totoo.
Hana, hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, parang hindi ko na lang iniisip ang tungkol sa proyekto. Parang mas mahalaga ka. Ngumiti siya at sa ngiting iyon, alam kong tama ang naging hakbang ko. Subalit, bago pa man namin masimulan ang pag-uusap na iyon, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Kyle, ang dati kong kaklase na matagal ding nanligaw kay Hana. Sa kanyang pagdating, tila may kung anong tensyon ang bumalot sa silid. Uy, Hana, Ethan, anong meron? Tanong niya, bakas ang kasayahan sa kanyang boses. Nagkatinginan kami ni Hana, alam naming may pagbabago na sa aming pagkakaibigan, ngunit hindi namin alam kung paano haharapin ang bagong sitwasyon. Sa kanyang pagdating, alam kong may bahagi ng kwento ang mababago. At sa kabila ng mga ngiti at kasayahan, alam kong may bagong hamon na kaming haharapin sa aming relasyon. Sa tingin ko, ang mga tala ay parang mga pangarap na kumikislap sa kalangitan. Misteryoso ngunit puno ng pag-asa. Hindi ko akalain na ang simpleng science project na ito ay magdadala sa akin sa isang daang hindi ko inasahan. Sa isang iglap, nagbago ang lahat at natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng isang pintuan na hindi ko alam kung dapat ko bang buksan. Alam mo, ang bilis ng panahon, sabi ni Marco habang pinagmamasdan namin ang mga bituin sa labas ng bintana ng silid aklatan. Siya ang aking matalik na kaibigan at ngayon, siya rin ang aking katuwang sa science project na tungkol sa astrolabe at ang paggalaw ng mga celestial bodies. Parang kailan lang, nag-uusap lang tayo tungkol sa kung paano natin tatapusin ang research paper natin. Tumango ako, sinusubukan ang hindi magpakita ng labis na emosyon. Ngunit sa loob, may kung anong kumikislap, mga damdaming hindi ko maintindihan tulad ng mga bituin sa kalangitan. Oo nga, parang ang dami na nating napagdaanan. Sa mga nakaraang linggo, halos araw-araw kaming magkasama ni Marco. Mula sa pag-uusap tungkol sa mga scientific theories hanggang sa mga simpleng kwento tungkol sa buhay. Hindi ko na namamalayan na sa bawat sandali, unti-unting lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit takot akong hayaan itong lumitaw. Takot akong masira ang pagkakaibigan namin. May napansin ka bang kakaiba dito? Tanong ni Marco na tila seryoso habang nakatingin sa isang partikular na bituin. Parang may nagbago. Sinundan ko ang direksyon ng tingin niya. Anong ibig mong sabihin? Ah, wala. Siguro, naiisip ko lang na minsan may mga bagay na hindi natin napapansin agad, pero nandyan lang pala. Nilingon niya ako at sa kanyang mga mata may kakaibang kislap na hindi ko maipaliwanag. Napansin kong lumalalim ang gabi. Sa bawat hakbang ng aming project, parang may nabubuong kwento. Hindi lamang tungkol sa science, kundi tungkol sa amin. Isang kwento na puno ng mga kislap ng pag-asa at takot. Alam mo ba kung ano yung sinasabi nila tungkol sa mga tala? Tanong ko, sinusubukang i-divert ang usapan sa mas ligtas na paksa. Ano? Sinasabi nila na kapag may isang bituin na naglaho, may isa namang bagong bituin na sisilang. Parang cycle lang. Napangiti siya. Parang mga pangarap din. Kapag may isang pangarap na hindi natupad, may panibagong pangarap na mabubuo. Sa isang sandali, para kaming mga bata na nangangarap ng walang hanggan. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Marco na hindi ko maalis sa isip. Parang may sinasabi ito na hindi ko maintindihan. Habang naglalakad kami pa uwi, nagpatuloy ang kwentuhan namin tungkol sa mga posibilidad ng pag-aaral namin. Ngunit sa likod ng bawat salita, may mga tanong na hindi ko masagot. Paano kung may mas malalim na kahulugan ang bawat kislap ng bituin sa pagitan namin? Sa wakas, dumating kami sa harap ng bahay niya. Salamat Marco, sabi ko, sinusubukang itago ang kilig sa likod ng nangiti sa lahat ng tulong mo sa project. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, tugon niya na tila may sinasabi pa. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba.
Isang kislap ng pag-asa na parang sinasabi ng mga tala na may bisa ang bawat pangarap. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla niyang binuksan ang pinto ng bahay at nagpaalam. Naglakad ako pauwi na puno ng tanong sa isip. Ano nga ba ang ibig sabihin ng bawat kislap ng tala? May alam ba si Marco sa nararamdaman ko? Sa bawat hakbang, nararamdaman kong may kakaibang nangyayari. Pagdating ko sa bahay, natagpuan ko ang isang liham na nakapatong sa mesa. Mula ito kay Marco at tila naglalaman ng mga sagot sa mga katanungan ko. Sa pagbukas ko nito, hindi ko inaasahan ang mababasa ko. Alam kong may mga bagay na hindi natin agad napapansin, pero nandyan lang pala. Matagal ko nang napansin ang kislap ng mga tala sa pagitan natin. Hindi ko alam kung paano simulan, pero sana ay maintindihan mo. May nararamdaman din ako at hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Pigil hininga akong tinapos ang pagbasang iyon. Sa isang iglap, ang lahat ng takot, pag-aalinlangan at pag-asa ay tila naghalo-halo. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Marco ang nandoon, nakangiti. Pwede ba tayong mag-usap? Sa sandaling iyon, alam kong ang kislap ng tala ay may sinasabi. Ang mga pangarap ay hindi lamang para sa kalangitan. Minsan, ito rin ay para sa mga puso na handang makinig. Mula nang simulan namin ni Alex ang aming science project, pakiramdam ko'y parang may kakaibang enerhiya sa pagitan namin. Madalas na kaming magkasama, hindi lamang sa laboratory kundi pati na rin sa mga oras na wala kami sa paaralan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng proyekto sa chemistry, ngunit tila unti-unti itong nagiging eksperimento ng damdamin. Naalala mo ba kung paano tayo napili para sa proyektong ito? Tanong ni Alex habang inaayos ang mga test tubes. Nasa laboratorio kami ni Alex, abala sa paghahalo ng mga kemikal para sa aming proyekto. Napansin kong medyo naiilang siya, ngunit pilit na itinatago ito sa pamamagitan ng pagtutok sa ginagawa. Oo naman, sagot ko habang hinahalo ang mga sangkap. Pareho tayong nagpresenta at nagkataon lang na magkatugma ang mga ideya natin. Natawa si Alex. Siguro nga, pero sa tingin ko hindi lang iyon dahil sa ideya. Sa tingin ko maganda rin ang chemistry natin bilang magkaibigan. Napangiti ako sa sinabi niya, chemistry talaga ano. Habang patuloy kami sa paggawa, hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng pagtingin ni Alex sa akin. Parang may sinasabi ang bawat ngiti at sulyap niya. Ngunit pinilit kong iwaksi ang mga kaisipang iyon, sinasabing nag-i-illusion lamang ako. Alam mo, masaya ako na ikaw ang kapartner ko. Biglang sabi ni Alex na ikinagulat ko. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ito ng mag-isa. Masyado mo naman akong pinupuri, sagot ko, sabay tawa upang itago ang pagkapahiya. Pero sa totoo lang, ako rin, hindi ko rin alam kung magiging maayos ang lahat kung hindi ikaw ang kasama ko. Nagpatuloy kami sa paggawa ng proyekto at kahit naabala kami sa mga kemikal, may mga sandaling mas mahaba ang aming usapan kaysa sa oras na inilaan para sa eksperimento. Napagtanto kong hindi lang ito basta proyekto, nagiging mas personal na ang aming ugnayan. May itatanong sana ako sa iyo, sabi ni Alex habang nag-aayos ng mga kagamitan. Pero baka magulat ka. Ano iyon? Tanong ko, nag-aalangan, ngunit sabik sa kung ano ang sasabihin niya. May nararamdaman ka bang kakaiba simula nang simulan natin ito? Tanong niya, na tila ba nag-iisip ng mabuti kung paano sasabihin ang nararamdaman. Tumigil ako sa ginagawa at tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? I mean, hindi ba parang may ibang nangyayari sa pagitan natin? Tanong ni Alex na puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Alam ko sa sarili ko na may espesyal na damdamin akong nararamdaman, pero natatakot ako sa maaaring mangyari kung aaminin ko ito. Baka, baka nagkataon lang, sagot ko.
pilit na itinatago ang tunay na nararamdaman. Marahil dahil mas marami tayong oras na magkasama. Hindi na siya nagsalita pa. Bumalik kami sa paggawa ng proyekto, ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na kasing gaan ng dati. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon kaming magtagpo sa labas ng paaralan para sa huling bahagi ng aming eksperimento. Sa park kami nagtungo, dala ang ilang kagamitan na kakailanganin para sa pagtatapos ng proyekto. Habang abala kami sa pag-aayos ng setup, tila mas mabigat ang hangin sa paligid namin. Nag-uusap kami pero hindi na tulad ng dati. Alex, may sasabihin sana akong mahalaga. Simula ko, pilit na nilabanan ng kaba. Tungkol sa tanong mo noong nakaraan. Tumigil si Alex sa ginagawa at tumingin sa akin. Ano iyon? Huminga ako ng malalim at nagpasya. Oo, may nararamdaman nga akong kakaiba. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero parang biglang tumunog ang telepono ni Alex at nagulat kami pareho. Tumawag ang isang kaibigan niya at kinailangan niyang sagutin ito. Medyo naiinis ako sa pagkakaantala, ngunit naisip kong marahil ito ang tamang oras para pag-isipan ang sasabihin. Habang abala si Alex sa pag-uusap, napansin kong may isang envelope na nakalapag sa tabi ng bag niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila tinatawag nito ang atensyon ko. Kinuha ko ito at binuksan ng marahan. Ang laman ng envelope ay isang liham na punong-puno ng damdamin. Hindi ko inaasahan na makakabasa ako ng ganito mula kay Alex. Ang bawat salita ay tila bulong ng damdamin na matagal nang kinikimkim. At sa dulo ng liham, may isang tanong. Paano kung may nararamdaman ako para sa iyo? Napatigil ako sa pagbabasa. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa mga sandaling iyon, nagising ang damdamin ko na matagal kong itinago. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, narinig kong tinapos na ni Alex ang tawag. Sorry, medyo biglaan ang tawag. Sabi ni Alex sabay lapit sa akin. Ano nga pala ang sasabihin mo? Ngunit bago ako makapagsalita, ang mga mata niya ay napako sa envelope na hawak ko. Napansin niya ang liham na nakalabas mula rito. Ah, nakita mo na pala, sabi niya, medyo nahihiya. Hindi ko akalaing mabubuksan mo iyon. Tumango lang ako, hindi pa rin makapagsalita. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na ito basta proyekto lamang. Ang eksperimento sa damdamin namin ay nagsimula na at walang kasiguraduhan kung paano ito magtatapos. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na kami basta magkaibigan lamang. Sa kabila ng mga nakakabahalang tunog ng kampanilya sa paligid, ang silid-aklatan ay nanatiling tahimik na tila sinadyang idisenyo upang itaguyod ang konsentrasyon ng mga estudyanteng tulad namin. Nakaupo kami ni Aira sa isang lumang mesa sa sulok na palaging binabalik-balikan. Sa harap namin ay mga libro, laptop, at ng iba't ibang kagamitan para sa aming science project na inaasahan naming magiging susi upang makuha ang pinakamataas na marka sa klase. Matagal na kaming magkaibigan ni Aira. Mula pa noong elementarya, lagi kaming magkasama sa lahat ng school activities. Pero ngayon, sa senior year namin, parang may kakaibang dating ang bawat oras na magkasama kami. Hindi ko alam kung ito ba'y dahil sa pressure ng project o sa kung anumang nararamdaman ko na hindi ko maipaliwanag. Ano sa tingin mo, Jay? Magkakaroon ba tayo ng sapat na data para dito? Tanong ni Aira habang pinagmamasdan ang graph sa laptop. Tila ba nakikita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala na baka hindi namin makuha ang tamang resulta. Sa tingin ko, kaya natin yan. Mahalaga lang na sundan natin ang plano. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili sa pagkakatitig sa kanyang mga mata. May kung anong init ang biglang bumalot sa akin, ngunit sinubukan kong hindi ito intindihin. Mas maganda siguro kung magdagdag pa tayo ng isa pang parameter para mas comprehensive. Napabuntong hininga si Aira, ngunit ngumiti rin. Kaya mo talaga yan, Jay.
Alam kong ikaw ang pinakamahusay pagdating sa mga ganito. Tila ba may kung anong kilig na dumaloy sa akin mula sa kanyang mga salita. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy kami sa aming gawain. Sa bawat oras na lumilipas, lalo ko pang nararamdaman ang lalim ng koneksyon namin. Dumating ang araw ng presentation. Pareho kaming kinakabahan ni Ira, pero alam naming handa kami. Ang buong klase ay tahimik na nakikinig habang isa-isa naming ipinaliwanag ang bawat bahagi ng aming proyekto. Nakakatuwang isipin na hindi lang kami ang nagtrabaho para dito. Parang kasama namin ang isa't isa sa bawat hakbang. Pagkatapos ng presentation, agad kaming pumunta sa cafeteria. Dito kami madalas magpalipas ng oras pagkatapos ng mga stressful na gawain. Habang kumakain, biglang nagtanong si Ira tungkol sa prom na paparating. Tayo na lang kaya ang magpartner sa prom, Jay? Para hindi na tayo mahirapan maghanap, sabi niya na para bang nagbibiro. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Alam ko sa loob ko na gusto kong makasama siya, hindi lang bilang kaibigan. Pero paano kung hindi ito ang nais niya? Paano kung iniisip niya lang iyon bilang biro? Sige, sagot ko sa wakas, sinubukan kong itago ang pagkabog ng puso ko. Para hindi na nga tayo maghanap. Ngumiti si Ira, tila ba masaya sa sagot ko. Pero sa likod ng kanyang nangiti, may kung anong lungkot akong nakita. Hindi ko alam kung tama ba ang nakita ko o baka imagination ko lang. Habang naglalakad kami pa uwi, nagtanong siya muli. Jay, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumigil kami sa tabi ng isang malaking puno. Ang mga dahon nito ay bumubuo ng lilim sa amin na para bang sinadya para sa espesyal na sandaling ito. Tiningnan ko siya, hinintay ang mga susunod niyang sasabihin. Alam mo ba na matagal ko nang iniisip kung ano ang magiging kahulugan ng pagkakaibigan natin? Tanong niya, tila ba may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang mga salitang iyon ay parang mga bomba sa utak ko. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Pero bago pa man ako makapagsalita, biglang bumuhos ang ulan. Ang biglaang ulan ay tila nagbigay ng excuse para hindi ko muna sagutin ang tanong niya. Tumakbo kami papunta sa isang maliit na shed para magtago. Sa ilalim ng shed, basang-basa kaming dalawa. Tawa kami ng tawa kahit pa medyo naiilang sa nangyari. Pero sa kabila ng tawanan, alam kong hindi pa rin ako makakatakas sa tanong ni Ira. Jay? Bumuntong hininga si Ira, tila ba nag-iisip kung itutuloy niya ang sinimulan kanina. Ang totoo niyan, gusto kong malaman kung may iba kang nararamdaman bukod sa pagiging magkaibigan natin. Tumigil ang mundo ko sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pero bago pa man ako makapagsalita, may biglang sumulpot na isang grupo ng mga estudyante na naghahanap din ng masisilungan mula sa ulan. Napalitan ng ingay ng kanilang tawanan ang tahimik na espasyo sa shed. Nagkatinginan kami ni Aira, parehong alam na ang moment namin ay nawala na. Ngunit sa kabila ng pagkagambala, alam kong hindi pa ito ang huli. Hindi pa rin tapos ang kwentong ito at may bahagi sa akin na gustong ipagpatuloy ito. Ngayon, isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko para kay Aira. Ngunit paano ko ito sasabihin? At paano kung hindi niya ito nararamdaman? Sa ilalim ng shed, habang bumubuhos ang ulan, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na kabanata ng aming kwento. Kahit na sa dami ng gawain sa eskwela, hindi ko maitanggi ang kasiyahang nararamdaman ko sa tuwing nagtutulungan kami ni Mia sa aming science project. Mula nang simulan namin ito, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Noon, simpleng pagkakaibigan lang ang turing ko sa kanya, ngunit ngayon, tila may mas malalim na damdamin na akong nararamdaman na hindi ko maintindihan. Isang hapon, habang abala kami sa paggawa ng eksperimento sa aming bahay, napansin kong tila may iniisip si Mia.
Nakakunot ang kanyang noo habang binabasa ang isang bahagi ng libro tungkol sa mga chemical reactions. Okay ka lang ba? Tanong ko, pilit na hinuhuli ang kanyang tingin. Ha? Oo, ayos lang. Sagot niya sabay pilit ng ngumiti. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Masyado ko na siyang kilala para malaman na may bumabagabag sa kanya. Alam mo, pwede mong sabihin sa akin kung ano man. Yan, sabi ko, umaasang magbubukas siya ng kahit kaunti. Huminga siya ng malalim at ibinaba ang libro. Ewan ko, parang ang dami kong iniisip ngayon tungkol sa project, sa grades, sa lahat na yata. Tumango ako at umupo sa tabi niya. Naiintindihan ko, lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Pero nandito lang ako para sa'yo, okay? Ngumiti siya, pero sa pagkakataong ito, mas genuine. Salamat Ethan, malaking tulong ka talaga. Sa mga oras na iyon, naramdaman kong gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pero syempre, pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong masira ang magandang samahan namin dahil lang sa isang impulsibong kilos. Kaya't bumalik na lang kami sa pagtatrabaho na para bang walang nangyari. Kinagabihan, habang papauwi na si Mia matapos naming tapusin ang ilang bahagi ng project, bigla siyang tumigil sa may pintuan at lumingon sa akin. Ethan, may itatanong sana ako sa'yo. Sure, ano yon? Tanong ko, medyo kinakabahan sa tono ng kanyang boses. May nararamdaman ka bang kakaiba ngayon? Tanong niya, tila nag-aalangan. Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Alam kong may nararamdaman akong kakaiba, pero hindi ko alam kung pareho ba kami ng iniisip. Ah, anong ibig mong sabihin sa atin? Sa pagkakaibigan natin, sagot niya, halatang kinakabahan din. Hindi ako agad nakasagot. Tumigil ang oras sa pagitan namin at naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Mia, gusto mo bang maging... Biglang tumunog ang phone niya, nagsilbing interruption sa tensyonadong sandali. Sinagot niya ito at nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. O sige, papunta na ako. Pagbaba niya ng phone, tumingin siya sa akin, nag-aalangan. Ethan, pasensya na, kailangan ko nang umalis. Emergency lang. Tumango ako kahit na maraming tanong ang gumugulo sa isip ko. Okay, ingat ka. Nang makaalis siya, naiwan akong nag-iisip. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ano ang nais niyang mangyari sa aming dalawa? At higit sa lahat, ano itong nararamdaman ko para sa kanya? Habang nagmumuni-muni, bigla kong naalala ang isang bagay. May naiwang maliit na papel sa mesa, sa tabi ng libro ni Mia. Kinuha ko ito at binasa. Isang simpleng doodle lang ito, pero may nakasulat sa ilalim. Mahalaga ka. Hindi ko alam kung para kanino ang mensaheng iyon, pero sa puso ko, umasa akong para sa akin ito. Ngunit sa dami ng katanungan sa isip ko, isa lamang ang alam kong sigurado. Kailangan ko nang malaman ng totoo tungkol sa nararamdaman ni Mia. Kinabukasan, plano kong kausapin siya tungkol dito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pumasok sa klase. Nag-alala ako at tinangkang tawagan siya, ngunit hindi siya sumasagot. Hanggang sa may narinig akong bulong-bulungan sa mga kaklase namin. Narinig mo na ba? Si Mia, nasa ospital daw, sabi ng isa, halatang nag-aalala. Bigla akong kinabahan. Ano ang nangyari? At bakit siya nasa ospital? Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Tumakbo ako palabas ng silid, dire-diretso papunta sa ospital. Doon ko lamang malalaman kung ano ang nangyari sa kanya at kung paano ko siya matutulungan. Sa dami ng nangyari, isa lang ang malinaw. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa puso niya bago pa mahuli ang lahat. Sa wakas, natapos na rin namin ni Max ang aming science project. Sa loob ng ilang linggo ay naglaan kami ng oras at pagod, nagpalitan ng mga ideya at naghanap ng mga paraan upang gawing natatangi ang aming proyekto. Ngayon,
Narito kami sa aming paboritong tambayan sa labas ng campus, nakaupo sa isang lumang bench na madalas naming puntahan kapag kailangan ng inspirasyon o simpleng pahinga. Grabe, hindi ko akalain na matatapos natin ito ng maayos. Sabi ko habang nakatingin sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Ngumiti si Max at tumango. Oo nga, sa dami ng challenges, akala ko aabutin tayo ng buwan. Pero nagawa natin, partner. Ang tawag niyang partner ay palaging nagbibigay sa akin ng kakaibang kilig kahit pa alam kong magkaibigan lang kami. Sa simula pa lang, kami ang palaging magkasama sa mga proyekto at grupo sa klase. Ang chemistry namin bilang magkaibigan ay natural at walang kapantay. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, parang may kakaibang damdamin akong nararamdaman para sa kanya. Sinubukan kong pawiin ang mga pag-iisip na yon. Ayokong masira ang magandang samahan namin dahil lang sa nararamdaman kong hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa bawat oras na magkasama kami, parang mas nagiging komplikado ang lahat. Lalo na ngayon, matapos ang aming proyekto, pakiramdam ko ay may nagbago sa pagitan namin. May plano ka ba mamaya? Tanong ni Max habang nilalaro ang isang maliit na bato sa kanyang paa. Wala naman. Bakit? Sagot ko, iniisip kung ano na naman ang naiisip niyang gawin. Naalala mo ba yung lugar na sinabi kong gusto kong puntahan? Yung observatory sa taas ng bundok? Iniisip ko kung gusto mong sumama. Nagulat ako sa kanyang imbitasyon. Matagalan na niyang sinasabi iyon, ngunit hindi pa kami nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon, parang tamang-tama ang timing. Siyempre, matagal ko nang gusto makita yon. Great! Maganda ang view doon, promise. Perfect spot para sa mga stargazing. Aniya na may ngiti sa kanyang mga mata. Habang papunta kami sa bundok, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ito ang usual na comfortable silence. Parang may nakabitin na tanong na hindi pa rin nasasagot. O baka ako lang ang nag-iisip ng ganito. Nang makarating kami sa taas, tama nga si Max. Napakaganda ng view. Kita ang buong bayan sa ibaba. Ang kalangitan ay punong-puno ng bituin. Parang ang mga bituin ay nagiging saksi sa lahat ng nangyayari sa amin. Wow, Max, ang ganda nga dito, sabi ko habang nakatingin sa kalangitan. Tumabi siya sa akin at sabay naming pinanood ang mga bituin. Minsan masarap lang talagang tumingin sa kalangitan at magmuni-muni. Nang mga oras na iyon, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman niya. Max, may tanong ako. Sure, ano yon? Tanong niya, nakatingin sa akin. Sa tingin mo ba, may nagbago sa pagitan natin nitong mga nakaraang linggo? Hindi ko alam kung tama ba itong tanong, pero kailangan kong malaman. Ngumiti si Max, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, naisip ko rin yan, pero hindi ko alam kung paano sabihin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga bituin. Kasi meron akong nararamdaman para sa'yo na hindi ko expected. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero alam mo na, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa sinabi niya. Pero bago pa ako makasagot, may narinig kaming tunog mula sa likod. Isang boses na hindi pamilyar. Excuse me, sorry to interrupt, sabi ng lalaking biglang sumulpot mula sa dilim. Pero kailangan niyo nang umalis dito. May paparating na bagyo at delikado kapag nagtagal pa kayo. Biglang bumalik ang realidad sa amin. Sa gulat at kaba, hindi ko na nagawang sabihin ang gusto kong sabihin kay Max. Nagmadali kaming bumaba, ngunit ang damdamin ko para sa kanya ay parang bagyong paparating din. Hindi ko maipaliwanag, hindi ko mapigilan. Habang papunta kami sa safety, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Ano kaya ang mangyayari sa amin ni Max pagkatapos nito? Hindi ko alam, pero ang gabi ay puno ng hindi inaasahang twist at sigurado akong hindi pa ito ang katapusan ng kwento namin. Nagsimula ang umagang iyon na puno ng saya at excitement.
Pareho kaming sabik ni Alex na ipagpatuloy ang science project na aming binuo mula sa simpleng ideya hanggang sa maging isang makabuluhang eksperimento. Ang aming proyekto ay tungkol sa pag-aaral ng epekto ng iba't ibang uri ng ilaw sa paglaki ng halaman. Sa loob ng ilang linggo, naglaan kami ng oras upang magsaliksik, magtanim at mag-obserba ng mga pagbabago sa mga halaman. Hindi ko akalain na sa likod ng mga tawanan at pagkakaibigan ay unti-unti akong nagkakaroon ng damdamin para sa kanya. Pagdating sa laboratorio, agad naming sinimulan ang pag-check sa mga halaman. Habang abala si Alex sa pagdodokumento ng mga obserbasyon, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang nangiti na tila nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Sa bawat pagkilos niya, nararamdaman ko ang kakaibang kilig na matagal ko nang kinikimkim. Ngunit pinili kong itago ang aking nararamdaman, takot na baka masira ang aming pagkakaibigan. "Hey, tingnan mo to," sabi ni Alex habang itinuturo ang isang halaman na tila mas lumago kumpara sa iba. Mukhang ang ilaw na ito ang pinaka-epektibo. Ngumiti ako at tumango. Oo nga, talaga palang may malaking epekto ang uri ng ilaw sa paglaki ng halaman. Habang patuloy kaming nag-uusap tungkol sa aming proyekto, naramdaman ko ang paglapit ng aming mga damdamin. Sa bawat hakbang ng eksperimento, lalong tumitibay ang koneksyon namin. Ngunit sa likod ng kasiyahan may bumabagabag sa akin. Anong mangyayari kung malaman ni Alex ang tunay kong damdamin? Paano kung hindi niya ito maramdaman o mas masahol pa, hindi niya ito maramdaman sa parehong paraan? Habang kami ay nag-uusap, may biglang kumatok sa pintuan ng laboratorio. Isang estudyante ang pumasok, dala ang ilan pang materyales na kailangan namin. Binigyan kami ng pagkakataon na magpahinga muna habang inaayos ang mga bagong kagamitan. Nagpasya kaming umupo sa isang sulok ng silid at mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay sa labas ng proyekto. Alam mo ba, minsan naiisip ko kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng project na ito, sabi ni Alex habang nakatingin sa malayo. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko na parang pumipigla sa aking dibdib. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko, bagamat alam ko ang gusto niyang iparating. "Minsan, iniisip ko kung paano tayo magpapatuloy," sagot ni Alex, ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-aalinlangan. "Alam mo na, sa pagkakaibigan natin." Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng kanyang kasiyahan ay may takot din siyang nararamdaman. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang lakas ng loob na magsalita tungkol sa aking nararamdaman. "Alex, may gusto akong sabihin sa'yo." Simula ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking nararamdaman, biglang tumunog ang alarm ng laboratorio. Nagkaroon ng maliit na sunog sa isang bahagi ng silid dahil sa isang malfunction ng isa sa mga kagamitan. Agad kaming tumayo at tumulong sa pag-apula ng apoy, habang ang ibang estudyante ay tumawag ng tulong. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ko na nagawang ipahayag ang aking damdamin. Nang maapula ang sunog, pareho kaming napaupo, pagod at halos walang imik. Tila hindi pa ito ang tamang oras, sabi ni Alex habang nakangiti ng pagod. Ngumiti ako, bagamat may bahid ng lungkot sa aking puso. Oo nga, siguro kailangan nating mag-focus muna sa project. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Ang hindi ko masabi-sabi ay tila nagiging hadlang sa aming pagkakaibigan. Sa kabila ng mga pangyayari, alam kong hindi ito ang katapusan ng lahat. Ngunit sa likod ng lahat, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Natuklasan namin na ang sunog ay hindi aksidente. May nagplano nito upang sirain ang aming proyekto. Sa puntong iyon, nagbago ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaibigan o pag-ibig na hindi masabi. Ito ay tungkol sa pagtuklas kung sino ang may kagagawan ng lahat ng ito at kung paano namin maipagpapatuloy ang aming proyekto sa kabila ng mga balakid. Habang nakatingin ako kay Alex, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata.
Alam kong hindi siya susuko at sa kabila ng takot, ako rin ay hindi magpapatalo. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi ko siya kayang mawala sa aking buhay. Sa puntong ito, alam kong ang aming proyekto ay hindi lang tungkol sa science. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng aming tunay na nararamdaman at kung paano namin haharapin ang bawat pagsubok ng magkasama. Sa silid-aklatan ng aming paaralan, nakaupo kami ni Lila sa likod na bahagi, kung saan tila walang sinuman ang pumupunta. Tahimik ang paligid habang abala kami sa pagre-research para sa aming science project. Si Lila ang aking matalik na kaibigan mula pa noong elementarya at sa kabila ng aming pagkakaibigan, kamakailan ay napansin kong may kakaibang damdamin akong nararamdaman tuwing magkasama kami. Hindi ko alam kung paano o saan ito nagsimula, pero alam kong patuloy itong lumalalim. Hey, Adrian, tingnan mo ito, bulong ni Lila habang iniabot ang isang libro na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pisikal na katangian ng mga planeta. Napatitig ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa bawat beses na may bago siyang natutuklasan. Hindi ko maiwasang mapangiti, hindi dahil sa aming proyekto, kundi dahil sa kanya. Galing! Mukhang makakatulong ito sa pagpapaliwanag ng planetary alignments sa ating presentation. Tugon ko, pilit na iniiwas ang aking mga mata sa kanyang mga labi na tila ba may magnet na humihila sa akin. Sa kabila ng aming kasiyahan sa pag-aaral, hindi maikakaila ang paminsan-minsang pagkakakiskisan ng aming mga kamay sa pag-abot ng mga libro. Bawat pagkakataon ay nagdudulot ng munting kuryente sa akin. Natatawa kami, ngunit tila may hindi sinasabi ang aming mga mata sa isa't isa. Adrian, naisip mo na ba ang gagawin mo pagkatapos ng graduation? Tanong niya, bigla ang paglipat ng usapan na ikinagulat ko. Hindi ko pa ito nagagawang pag-isipan ng maayos. Siguro magko-college, pero hindi ko pa talaga alam, sagot ko ng walang kasiguraduhan. Ikaw ba? Gusto kong mag-aral ng astronomy. Fascinated talaga ako sa mga bituin at kung paano nila naaapektuhan ang ating mundo, sagot niya, puno ng pag-asa. Napaka-ambisyoso ni Lila at alam kong magtatagumpay siya sa pinili niyang landas. Kasama mo ako sa project na to, pero di ko pa rin lubos na naiintindihan kung paano mo nagagawang maging sobrang passionate sa mga bagay na yan, biro ko habang siya'y tumatawa. Ang kanyang tawa ay musika sa aking pandinig. Habang patuloy kaming nag-uusap, napansin kong unti-unti nang kumukupas ang liwanag mula sa labas ng bintana. Papalapit na ang gabi at kailangan na naming umuwi. Ngunit bago pa kami magligpit ng gamit, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Lila, gusto mo bang maglakad-lakad muna sa paligid bago tayo umuwi? Para makapag-isip-isip din tayo. Alok ko, umaasang sasang-ayon siya. Sure, magandang ideya yan. Tugon niya at sabay kaming lumabas ng silid-aklatan. Sa ilalim ng mga kumukutitap na bituin, naglakad kami sa tabi ng aming paaralan. Tahimik ang paligid, maliban sa mga tunog ng kalikasan na tila ba nag-aawitan. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ko sasabihin kay Lila ang nararamdaman ko. Hindi ko sigurado kung paano niya tatanggapin ito o kung masisira ba ang aming matagal na pagkakaibigan. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa namin, mas nagiging matatag ang loob ko. Lila, simula ko, huminto kami saglit at humarap ako sa kanya. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin ng puno ng pagtataka. Ano yon, Adrian? Alam kong matagal na tayong magkaibigan, pero nitong mga nakaraang buwan, nararamdaman kong may iba na akong nararamdaman para sa'yo. Sabi ko, habang pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero gusto kong maging honest sa'yo. Tahimik si Lila at tila nag-iisip.
Natatakot ako sa kanyang magiging reaksyon, ngunit alam kong kailangan kong maging tapat. Adrian, simula niya, ngunit bago pa niya maituloy ang sasabihin, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat siya at agad na sinagot ito. Ang kanyang mukha ay biglang nag-iba mula sa pagkalito sa tila ba may dinadala. Pasensya na, Adrian. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Urgent lang, sabi niya habang nagmamadaling naglakad palayo. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ramdam ko ang biglang pag-aalala sa kanyang mukha. Naiwan akong nakatayo roon, nag-iisip kung tama ba ang ginawa kong pag-amin. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, may bahaging excited sa kung ano ang susunod. Ano nga kaya ang mangyayari sa aming pagkakaibigan? At ano ang dahilan ng biglaang pag-alis ni Lila? Sa likod ng aking isipan, nararamdaman kong simula pa lamang ito ng isang bagong kabanata sa aming buhay.